Kabanata 441. Gusto mong makipagkumpetensya sa akin. Si Nicole ang pinagtutuunan ng pansin saan man siya magpunta. Katulad ng unang pagkakataon sa Tattle Bar noong unang narinig ni Eric si Nicole na tumugtog ng violin sa entablado. Siya ay napakaliwanag, madamdamin, at tiwala. Parang lahat ng kagandahan sa mundong ito ay sa kanya. Maaalala ni Eric ang sandaling iyon magpakailanman. Pinagmasdan ni Nicole ang pag-agos ng tubig at hindi nagsalita. Naisip niya sa sarili, ito bang psychopath na si Eric na sinusubukang guluhin ang good mood ko? Sabi ni Eric, parang gustong ibigay sa iyo ang lahat ng magagandang bagay sa mundong ito. Tapos na ba siya? Biglang tumalikod si Nicole at sumimangot. Saktong pagbuka niya ng kanyang bibig, sinindihan ng mga paputok ang madilim na kalangitan sa likod ni Eric. Isang kumpol ng magagandang kulay ube at pulang kislap ang biglang sumabog sa kalangitan. Ito ay isang kamangha-manghang tanawin. Sa isang iglap, dahan-daang bumagsak ang meteor shower sa sign. Namangha si Nicole nang makita niya ang magagandang pamumulaklak sa background ng ilog, na nagbibigay liwanag sa kalangitan sa gabi. Mag-isang nakaupo si Eric sa kanyang wheelchair na may background na paputok. Gayunpaman, hindi siya mukhang mahina. Hindi na niya nilinggan ang furry works at pinagmasdan lang ang nakakatuwang mukha ni Nicole. Naging maamo at covetous ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Nicole. Gusto mo. Napabuntong hininga si Nicole. Ikaw pala. Hindi isang madaling gawain ang magpaputok sa The Sign, dahil maraming mga regulasyon na dapat sundin. Paano niya ito nagawa? Napangiti si Eric. Bago pa siya makapagsalita, unti-unting lumapit sa kanila ang isang matangkad at malamig na figure. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Clayton. Kaarawan ni King Louis, kaya ipinagdiriwang ito ng mga taga roon. Napakaswerteng nasaksihan natin ito. Ito ay isang 3D projection na mukhang lubhang makatotohanan, tama ba? Lumingon si Nicole at tuwang tumingin kay Clayton. Wow! Nagkataon lang. Tumango si Clayton. Yeah, there's some kind of celebration going on over there. Pumunta ang tatay mo at si Michael. Titingnan natin. Oo naman. Gustong tingnan ito ni Nicole. Noong una ay naisip niya na ang lahat ng ito ay inayos ni Eric at nakahinga siya ng maluwag nang malaman niyang hindi iyon. Paano kaya ayusin ni Eric ang gayong cheesy at cute na sorpresa? Kaya lang niyang magbigay ng pera at alahas. Nang itulak ni Nicole ang wheelchair ni Eric, humakbang si Clayton at pumalit. Ang boses nito ay malumanay at masarap sa pandinig. Mauna ka na. Hinahanap ka ng tatay mo. I'll take care of him. Hindi na ito inisip ni Nicole at masayang tumakbo palayo. Katulad din, si Luca, na sumusunod sa kanila, ay tumakbo kay Nicole, naiwan si Toto mag-isa. Tumayo si Toto sa hindi kalayuan at nag-isip kung dapat ba siyang pumunta. Itinulak ni Clayton ang wheelchair ni Eric. Natahimik ang dalawang lalaki. Para silang wala sa lugar na may mga paputok sa background. Ang parehong mga lalaki ay malalaking shot na nakatayo sa tuktok ng pyramid. Pareho silang mabilis at matalino dahil sa kanilang karanasan sa industriya. Bagamat wala silang gaanong interaksyon, kilalang-kilala nilang dalawa ang mga karakter ng isa't isa. Si Eric ay naglabas ng mapang ipang ginaw. Pinisil niya ang isang dahon na nalaglag sa kanyang mga binti. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, Mr. Sloan, hindi na lang cooperation ang purpose mo, right? Ang kanyang mababang boses ay may dalang mabangis na lamig. Ibang-iba ang ugali ni Eric noong kasama niya si Nicole. Isang side niya na hindi niya hahayaang makita siya. Nasa bulsa ni Clayton ang isang kamay. Kahanga-hanga ang kanyang matangkad at magandang katawan. Ang makapangyarihang aura niya ay katumbas ng kay Eric. Nagtaas siya ng kilay at sinalubong ang masusing tingin ni Eric na may kasamang ngisi. Mr. Ferguson, galit ka ba na sumama si Michael, o sumama ako kay Michael? Hindi direktang sinagot ni Clayton ang tanong ni Eric, ngunit ang implikasyon ay maliwanag. Siya ay dumating na handa, kaya hindi na kailangang tanggihan ito. Naningkit ang mga mata ni Eric na may mapanganib na talas. Lubog, malamig, at madilim ang kanyang malalawin na mga mata. Gusto mong makipagkumpetensya sa akin. Kabanata 442. Ang conceited mo. Sa sandaling iyon, tila nagyelo ang kapaligiran sa pagitan ng dalawang lalaki.
Si Clayton ay hindi nagpakita ng anumang pagsalakay at mukhang walang pakialam na may malabong ngiti sa kanyang mukha. So paano kung oo nga? Hindi napigilan ni Eric ang kanyang galit dahil ang pakiramdam na ang kanyang mga bagay ay pinagnanasaan ng iba ay labis na ikinalungkot niya. Si Clayton ay napakalakas at misteryoso. Sa kabilang banda, halatang malaki ang negosyo ni Eric. Sa mga tuntunin ng lakas, pareho silang pantay. Hindi nagtagal, nabawi ni Eric ang kanyang kalmado. Ang galit ay hinanakit lamang na ipinahayag ng mahina, at hindi pa siya nagpapatalo. Nakasubsob ang mukha niya sa dilim. Ang mga paputok ay namumulaklak sa kanilang harapan, na nagbibigay liwanag sa langit ng paulit-ulit, na nagdulot ng anino sa kanyang malungkot na mukha habang nakatitig kay Clayton. Mr. Sloan, masyado kang conceited. Bakit bibigyan ni Nicole ng pagbabago si Clayton gayong may anak na siya at ganoon kalalim ang pagmamahal sa kanyang yumaong asawa? Alam ni Eric na hindi magpapatalo si Nicole sa ibang relasyon. Si Clayton ay mukhang walang pakialam habang mahinahong sinabi, hindi ako. Parang confident siya. Napalingon si Eric sa gilid at sinulyapan ng malamig na tingin si Toto. Agad namang tumugon si Toto at pumunta. Humihinga si Toto pagkatapos ng ilang segundo. Sinulyapan niya si Clayton, na malinaw at malamig ang mga mata, at sadyang sinabi, Mr. Ferguson, kailangan mong samantalahin ang pagkakataong ito na makasama si Miss Stanton sa ilalim ng magandang liwanag ng buwan. Pareho kayong nagmamahalan at dapat hindi mapaghihiwalay. Itinulak ni Toto ang wheelchair ni Eric at mabilis na iniwan si Clayton. Nakatayo doon si Clayton at pinanood silang umalis. Humalaklak siya at tahimik na inilipat ang kanyang mga mata sa isang tiyak na direksyon. May mga naglalakad sa buong ilog. Tuwang-tuwang niyakap ni Lil Michael ang braso ni Nicole habang naglilibot silang dalawa para makakita ng mga kawili-wiling bagay. Mukhang tuwang-tuwa si Floyd. Bihira na magkaroon ng ganoong kasaya at masiglang sandali kasama ang kanyang pinakamamahal na anak na babae sa kanyang tabi. Ito ang pinakamagandang buhay. Naisip ni Nicole na dahil nasa ibang bansa na siya, makikipagkita siya sa ilang matatandang kaklase, lalo na kapag wala siyang work arrangement. Nakipag-appointment siya sa kanila para bukas ng gabi. Itinulak ni Toto ang wheelchair ni Eric at pinaalalahanan siya. Mr. Ferguson, pakiramdam ko ay may interes si Mr. Sloan kay Miss Stanton. Ang lahat ay dahil masyadong outstanding si Miss Stanton. Hindi mo mapapabayaan ang iyong pagbantay dahil sa tingin ko ay mas maganda ang kanilang relasyon kaysa sa iyo. Madilim at nagtatampo ang mukha ni Eric. Sasangayon na sana siya kay Toto. Ngunit nang marinig niya ang huling pangungusap ay ayaw niyang magsalita. Nakita ni Toto na hindi nasisiyahan si Eric at inaliw siya. Pero, I don't think Miss Stanton is interested in him. Bagamat mayaman siya, mayroon na siyang ganoong kalaking anak mula sa dati niyang kasal. Kung mamatay siya, hassle na hatiin ang kanyang mana. Sigh. Masyadong komplikado ang mga problema ng mayayaman. Medyo lumuwag ang mukha ni Eric. Patuloy ni Toto, pero, I think Miss Stanton really likes his kid. What if she don't mind being a stepmother? Tumahimik ka. Malungkot ang mukha ni Eric. Namuti ang kanyang mga buko sa sobrang higpit ng pagkakahawak sa kanyang armrest. Kung darating talaga ang araw na iyon, itatapon na kita sa sign. Mag-isip ka pa. Kung hindi, bakit magtitiis si Eric sa walang humpay na kadaldalan ni Toto? Si Toto ay kinuha lamang para tulungan siya kay Nicole. Kung hindi makagawa ng solusyon si Toto, hindi siya kawan ni Eric. Nang marinig ito, nanginig si Toto sa biglaang lamig. Mabilis niyang itinikom ang bibig. Kabanata 443. Magaling na pagsasalita. Bumalik sila sa chateau pagkalipas ng hating gabi nang huminto ang paputok at naging tiwangwang ang mga lansangan. Bumalik sa chateau, ang mayordomo ay naghanda ng hapunan. Itinuro sila ng mga katulong sa kani-kanilang silid. Pagod na si Floyd at humiga na. Binuhat ni Clayton ang natutulog na si Lil Michael at pumunta sa kanyang silid. Medyo napagod din si Nicole at walang ganang kumain kaya umakyat siya at nalaman niyang nasa tapat pala ng kwarto niya si Eric. Si Toto, na dumating para maghatid ng hapunan, ay tumawag kay Nicole. Miss Stanton, wala ka pang makakain kanina. Kumain ka muna ng magaan bago matulog. Makakatulong ito sa iyong pagtulog. Palagi siyang may paraan sa mga salita. Sa sandaling pag-aalinlangan ni Nicole, sumiksik si Toto sa kanyang silid.
Alam mo ba? Nagsumikap si Mr. Ferguson ngayon para ihanda itong Furryworks display. Napakaraming departamento ang nakontak niya at gumastos ng 10 milyon para lang makakita ka ng Furryworks sa sign. Say, kung babae ako, ay, magpapasalamat ako na mamamatay akong masaya. Nagulat si Nicole. Bumilis ang tibok ng puso niya. Furryworks. Hindi ba para sa celebration ng birthday ni King Louis? Kakaiba ang tingin ni Toto sa kanya. Namilipit ang kanyang mga tampok sa gulat. Such a coincidence. Saka ang swerte talaga nitong si King Louis. Siguradong hindi para sa kanya ang mga paputok. Sinabi ni Ginoong Ferguson na ang paglilibot ay hindi maaaring maging boring. Kung hindi, ito ay magdudulot sa iyo at kay Chairman Stanton na hindi masaya. Kaya naman hinanda niya itong Furryworks show para sa iyo. Kailan ba sila nagdiwang ng kaarawan ni Haring Louis nang may ganoong kalaking palabas? Bahagyang nagbago ang mukha ni Nicole. Naalala niya na sa ilang taon na siya ay nasa ibang bansa para sa trabaho at pag-aaral, talagang walang holiday upang ipagdiwang ang kaarawan ni King Louis. Gayunpaman, hindi niya talaga inaalagaan ang mga pista opisyal dahil sasama lang siya sa kasiyahan kung kailan niya gusto. Parang inayos talaga ito ni Eric. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi at sinabing, "That's quite the trouble." Mabigat ang loob niya nang maramdaman niyang may utang pa siya kay Eric. Sa sandaling iyon, bumukas ang katapat na pinto. Nakatayo si Eric sa may pintuan na may dalang tungkod. Matangkad siya at matuwid. Medyo magulo ang buhok niya sa noo. Bukod sa medyo mapatla niyang mukha siyang malusog na tao. Ang kanyang mga mata ay nag-iisip at kaakit-akit habang binubuksan ang kanyang manipis na labi. Bakit hindi pa kayo nagpahinga? Masayang lumabas si Toto sa kwarto ni Nicole. Nalaman ni Miss Stanton na ikaw ang nag-ayos ng Furryworks show at sobrang natouch siya na muntik na siyang maiyak. Sabi niya na sobrang busy mo pero naiisip mo pa rin ang mga ito, kaya sobrang emosyonal niya at umaasa na makaka-recover ka ng mas maaga, kaya niyang tumayo kasama ka, magkahawak kamay, para tamasahin ang mga paputok. Walang imek si Nicole na akmang isasara na ang pinto. Ang tanging nasabi niya ay, ang gulo niya, pero kahit papaano, ginawa ni Toto ang walang katotohanang pananalita na iyon. Komplikado ang titig niya habang nakatingin kay Toto, na hindi kumukurap. Si Toto ang napiling butler ni Eric hindi lang dahil pinsan siya ni Mitchell, di ba? Next level na ang husay niya sa magaling na pagsasalita. Marahang nagtaas ng kilay si Eric. Ang malamig niyang mukha ay may lamang habang sinusubuan si Nicole ng isang mahinang ngiti. Okay, wag ka nang umiyak. Nangako siya na mabilis siyang makaka-recover para hindi siya masyadong maging emosyonal. Magulo ang buhok ni Eric. Siya ay may casual at tamad na hitsura at hindi kamukha ng mataas at makapangyarihang pangulo ng Ferguson Corporation na malayo at walang malasakit. Walang imek si Nicole habang nakatingin kay Eric ng kakaiba. Naniniwala talaga siya sa sinabi ni Toto. Paano siya mananatili sa industriya na may ganoong IQ? Nakakatawa. Kabanata 444. Hindi dapat mag-aksaya ng pagkain. May sarcastic na gustong sabihin si Nicole pero sa pag-iisip sa Furryworks kanina, medyo gamaan ang tono niya. Masyado kang maraming iniisip. Matulog ka ng maaga. Bago niya isinara ang pinto, bahagyang iniling ni Eric ang kanyang ulo at biglang sinabing, "I'm hungry. I want what you're having." Agad namang sabi ni Toto, "Last portion na yan. Miss Stanton, magsawa ka kung kumain ka mag-isa, bakit hindi mo i-share kay Mr. Ferguson? Ito ay magiging isang romantikong hapunan para sa kanilang dalawa lamang." Pinaikit ni Nicole ang kanyang mga mata at hindi umimik. Dagdag pa ni Eric, "Hindi ako kakain ng marami. Gusto lang niyang pumunta sa kwarto niya at samahan siya sa isang pagkain." Nagtaas ng kilay si Nicole at mahinang tumawa. Tumalikod siya, kinuha ang tray, at iniabot kay Toto. "Okay, hindi ako kakain. Sa'yo na lang." Pinagsisisihan niya talaga ang pagpigil niya sa mga masasakit niyang salita kanina. Ang tandang ugali ni Eric na itulak ang kanyang kapalaran ay talagang gusto niyang sipin siya hanggang mamatay. Kumunat ang kilay ni Eric. "Hindi ito ang ibig kong sabihin. Pero ginagawa ko," sabi niya. "Hindi ka ba nagugutom?" Napatingin sa kanya si Eric. Wala siyang kinain kanina. Ganti ni Nicole. "Well, para lang magkaroon ka ng sapat, hayaan mo na lang akong mamatay sa gutom." Natigilan si Eric.
Una niyang naisip na samantalahin ang malambot na puso ni Nicole para gumaan ang kanilang relasyon. Nakalimutan niya kung gaano katigas ang ulo ni Nicole. Nag-alinlangan siyang kunin, pero itinulak na ni Nicole ang tray kay Toto. Toto, siguraduhin mong hindi mabulunan si Mr. Ferguson. Ngumisi si Nicole at padabog na isinara ang pinto ng kwarto niya. Si Eric ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tumawa sa pagkagalit. Talagang hindi siya nakikipagkompromiso. Parang sikip ang dibdib niya. Nakatayo doon si Toto bitbit ang tray at mukhang nahihiya. Inihanda niya ito lalo na para kay Nicole ayon sa kagustuhan nito. Hindi ito pahalagahan ni Eric. Napaangat ng ulo si Toto at walang gana na sinabi, Mr. Ferguson, dapat mong kainin ito sa ngalan ni Miss Stanton dahil inalok niya ito sa iyo. Para makakuha ka ng mas maraming nutrisyon at mas mabilis na gumaling. Tiningnan lang siya ni Eric ng malamig. Napayuko si Toto at tumitig sa tray ng pagkain. Fine. Kakainin ko. Hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng pagkain. Bumalik si Nicole sa kanyang silid at nakita ang larawang ipinadala sa kanya ni Floyd. Larawan iyon ni Nicole at Eric sa tulay na may furry works sa background. Nakatingin si Nicole sa ilog habang si Eric naman ay nakatitig sa kanya ng labis na pagmamahal mula sa kanyang wheelchair. Tila huminto ang oras sa sandaling iyon. Alam niya kung bakit kinuha ng kanyang ama ang larawang ito. Maging si Floyd ay nakaramdam ng malambot na puso, ngunit hindi niya ginawa. Tahimik na tinanggal ni Nicole ang larawan at nag-click sa group chat kasama ang kanyang mga kaibigang doctorate. Alam ng grupo na nasa ibang bansa si Nicole, kaya very active ito. Isa sa kanila ang naglabas ng nangungunang balita ngayon. Nick, nakita mo ba ang furry works sa sign ngayon? Lahat ng pangunahing media ay nababaliw na sinusubukang makakuha ng balita tungkol dito. Ito ay isang pambihirang tanawin sa loob ng 100 taon. Oo. Tandaan ang unang kaarawan na ginugol mo dito. Naaalala ko na isinulat mo sa talaan ng pampublikong klase ng ating paaralan na ang nais mo ay makakita ng mga paputok sa pampang ng sign. Sa tingin ko baka nandoon pa ang librong iyon. Ini-scroll ni Nicole ang mga mensahe. Saglit na blanko ang isip niya. May bigla siyang na-realize. Nakalimutan niya na ang panonood ng mga paputok sa pampang ng sign ang unang hiling niya nang mag-isa niyang gugulin ang kanyang kaarawan noong unang taon niya sa ibang bansa. Noong mga panahong iyon, wala siyang gustong hilingin, kaya casual na lang niyang isinulat ang isang hiling na marahil ay hindi matutupad. Hindi niya akalain na magkakatotoo ito ngayon. Napaawang ang labi ni Nicole. Kumirat ang puso niya at nahihirapan siyang huminga. Hindi naman ito pinlano ni Eric dahil sa wish ko diba? Tinagaw niya ang phone niya at tumingin sa labas ng bintana. Ang maiinit na ilaw sa paligid ng shato at lunti ang tanawin ay napakagandang tanawin na parang panaginip. Isang mahinang ambon ang nag-iwan ng mga pahilig na watermark sa bintana. Tumawa si Nicole. Ito ay malamang na nagkataon lang. Paano naman malalaman ni Eric ang tungkol sa hiling ko? Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Eric. Sa matalino at magandang Miss Stanton. Sana matupad lahat ng wish mo. Ang iyong walang hanggang tagahanga. Hindi napigilan ni Nicole na imulat ang mga mata habang natatawa sa sobrang inis. Sagot niya. Nakakalungkot na maging fan kita. Kabanata 445. Dalhin mo siya. Dahil late na silang bumalik kagabi, late na silang nagising. Umuulan pa kagabi, kaya mahalumigmig at malamig ang hangin. Marahil dahil sa pagbabago ng panahon, nagkaroon ng mataas na lagnat si Eric. Si Toto ang unang nakapansin at tumawag ng doktor. Maya-maya, hamupa na rin ang lagnat niya. Hindi na makaikot si Eric at nahiga sa kama na mukhang mahina, mapatla, at marupok. Labis ang pag-aalala ni Floyd at ilang beses niyang binisita si Eric. Nang magising si Eric ay mahina at paos ang boses nito. Chairman Stanton, kung naiinip ka, may mag-aayos ng sasakyan na magdadala sa iyo. Hindi dapat maapektuhan ng mahinang ambon ang iyong paglilibot. Maaari ka pa ring mamasyal. Tinapik ni Floyd ang balikat ni Eric. Forget it. Seeing you like this, natatakot din ako sa lagnat. Hindi nakaimik si Eric. Nilaybot niya ang paningin sa buong silid at mukhang nadismaya nang hindi niya makita si Nicole. Umubo si Floyd. Sinabi ni Lillian na gusto niyang maglakad-lakad sa universidad bago mag-class reunion. Naghahanda na siyang umalis. Namilog ang mga mata ni Eric. Umubo siya at sinabing,
Magdala ka ng isang tao. Huwag kang mag-alala, sasamahan siya ni Luca. Isama mo si Toto. 2 beses pang umubo si Eric. Nabawi ni Toto ang kanyang katinoan at agad na naunawaan ang balak ni Eric. Tama. Oo. Oo, dapat akong sumama. Maaari naming protektahan ni Luca si Miss Stanton ng magkasama upang matiyak na hindi siya malalagay sa anumang panganib. Ang unibersidad ay tiyak na masikip. At saka, si Luca ay hindi magiging kasing bilis ko. Nag-alinlangan si Floyd at hindi masyadong naiintindihan kung ano ang silbi ng pagsunod ni Toto. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol sa nakaraang pagtatangka ng pagpatay kay Nicole, mas mabuting maging mas maingat, kaya mas mabuti ang isa pang tao. Tumango lang siya. Sige. Tumango si Toto. Huwag kang mag-alala. Kasama ako, walang makakalapit kay Miss Stanton. Tumakbo siya palabas sa isang iglap pagkatapos. Nagbihis si Nicole at lumabas ng kwarto niya at nakita si Toto na nakatayo kasama si Luca. Napakunot ang kanyang kilay. Anong ginagawa mo dito? Di ba dapat siya na ang nag-aalaga kay Eric? Ngumiti si Toto at pumunta sa harapan. Tinapik niya ang dibdib niya at nagsalita. Nag-aalala si Chairman Stanton sa iyong kaligtasan at sinabi niyang protektahan kita Miss Stanton, napakagandang prinsesa at mabait kang kaluluwa, kaya talagang hindi ka namin mailalagay sa anumang panganib. Nirolyo ni Nicole ang kanyang dila. Ikaw. Pinoprotektahan mo ako. Hindi siya makapaniwala, ngunit nang makita ang kumpiyansang mukha ni Toto, hindi siya mukhang nagsisinungaling. Bakit kaya napipilitan ng kanyang ama na sundan siya ni Toto? Confident na ngumiti si Toto at proud na itinaas ang chubby chin niya. Huwag mong husgahan ang mataba kong katawan. Kahit na walang kakayahan sa pakikipaglaban, napakakapal ng balat ko. Hindi ako matatakasan ng mga bala. Natural na lalayuan ng mga masasamang tao ang natural kong nakakatakot at mabangis na aura. Naramdaman ni Nicole ang pananakit ng ulo. She forced a smile and said, "Whatever. Sumunod ka na lang kung gusto mo." Pagkatapos nun, naglakad na siya palayo. Mabilis na sumunod si Toto at kinuha ang kanyang pitaka sa kanyang kamay. Bahagyang yumuko siya sa baywang at sinabing, walang reyna ang personal na magdadala ng kanilang bag. Huwag mong pagsasaway ng maganda mong balingkinitang braso. Oh, bantayan mo ang iyong hakbang. Bahagyang ngumuso si Luca sa likod. Ang malamig niyang titig ay may kasamang paghamak. Tumama sa bintana ng sasakyan ang mahinang ulan. Lumipad ang tanawin habang patuloy na umaandar ang sasakyan. Si Luca ay nakaupo sa passenger seat sa harap, habang si Nicole naman ay sa likod na nakatingin sa ilang updates sa kanyang group chat. Marami sa kanyang mga kaklase ang bumalik sa kanilang sariling bansa o pumunta sa ibang bansa para sa negosyo. Iilan lamang ang nanatili, ngunit lahat sila ay patuloy na nakikipag-ugnayan. Dumating si Nicole sa university at tumingin sa paligid. Ang arkitektura ng Europa na ilang siglo na ang edad ay nagbigay ng makasaysayang at akademikong vibe. Masaya akong bumalik sa isang pamilyar na campus. Ang doctorate degree ni Nicole ay hindi mula sa isang French university. Napunta lang siya sa France dahil sa propesor niya. Habang ginagawa niya ang kanyang Doctor of Philosophy, pinalawak din niya ang negosyo ng Stanton Corporation dito. Kaya, nagkaroon siya ng malalim na impresyon sa lugar na ito. Si Luca ay may mabuting pakiramdam na mag-iwan ng ilang personal na espasyo para kay Nicole at nahuli sa hindi kalayuan. Sa kabilang banda, si Toto ay sumabay kay Nicole at napabulalas paminsan-minsan. Wow! Napakaganda ng fountain na ito. Kabanata 446. Talk more. Wow! Mukhang galing sa Harry Potter movie ang building na ito. Ang walang humpay na Saturday ni Toto ang nagbunot kay Nicole sa kanyang sentimental na mood. Nawalan ng mood si Nicole na pahalagahan ang kanyang pamilyar na kapaligiran at binilisan ang kanyang mga yapek. Bakit pumayag si Dad na sundan ako ni Toto? Naglakad si Nicole sa likod ng campus at huminto sa harap ng isang napakagandang maliit na gusali. Lumingon siya sa gilid para tingnan si Toto. You and Luca can wait outside. I'll come out after I see my professor. Napakunot ng noo si Toto at nagngangalit ang mga ngipin. Pero, Miss Stanton, lalaki ba o babae ang professor mo? I'll buy a souvenir for you. It's not good to meet someone empty-handed after all. We ought to show our Medianian hospitality, right? Inilibot ni Nicole ang kanyang mga mata. Nagdala na ako ng pabango.
Nasa bag ko. Ibigay mo. Naisip ni Toto, pabango. Babae siguro. Inabot nito sa kanya ang bag at tuwang-tuwang sinabi, "It's such a rare chance to see your professor. Don't worry about us amin and chat a little longer." Bakit ako mag-aalala tungkol sa kanila? Si Nicole ay napalingon kay Toto. Ayaw niyang masiraan ng loob sa isang marangal at mapayapang lugar. Kaya, inabot na lang ni Nicole ang kanyang bag at pumasok sa loob. Nakahinga ng maluwag si Toto. Tumalikod siya at nagpadala ng mensahe kay Eric. "Mr. Ferguson, pumunta dito si Miss Stanton para bisitahin ang kanyang babaeng propesor. Nakatingin lang siya sa iyo at hindi pinapansin ang magandang kilos ng lahat." Napabuntong hininga siya ng 7 beses sa daan. "I guess she miss you too much, kaya kailangan mong magpagaling sa nalalapit." Pagka-send ng message ay tumakbo si Toto kay Luca. "Luca, gusto mo ng ice cream? My treat." Sabi ni Luca, "Umalis ka." Sa loob ng library. Sa pinakaloob na sulok ng silid-aklatan, nakita ni Nicole ang payat na lalaki na nakayuko sa kanyang laptop, tinapik ang keyboard na may full screen ng hindi maintindihang code. Bumalik sa isipan niya ang mga oras niya rito. Parang walang gaanong pinagbago ang kanyang propesor nitong ilang taon. Umayos ang puso niya. "Leroy." Tumigil ang lalaki sa kanyang paggalaw at tumalikod. Magulo ang magulo niyang buhok, at mayroon pa siyang pinaggapasan sa mukha. Nang makita niya si Nicole ay nagliwanag ang pagod niyang mga mata. "Nick." Ngumiti si Nicole at lumapit sa kanya para yakapin siya. "Hindi ko sinabi sa iyo na andito ako, pero naisip ko na dapat nandito ka." Tumawa si Leroy. Ang kanyang mga tampok ay maislan, ngunit siya ay hindi isang taong nagmamalasakit sa kanyang hitsura at hindi kailanman nag-aalaga sa kanyang sarili, kaya siya ay medyo magulo. Sa malapitan, ang kanyang mga mata ay kasing liwanag at matalas na parang falcon. Si Leroy ay isang batang propesor ng henyo sa Harvard na pumunta rito para sa pagsasaliksik, kaya nagkaroon siya ng part-time na posisyon sa universidad na ito. Sa isang sulyap, walang makakaalam ng kanyang pagkatao. Casual siyang nakaupo sa isang nakaka-relax na poster na ang kanyang mga binti ay nakakross at isang walang kabuluhang ngiti sa kanyang mukha. "Tulad ng sinabi ko sa iyo noon, ikaw ang huling estudyante ko. Wala na akong lakas para sanayin ang iba." Inilabas ni Nicole ang isang napakagandang maliit na kahon mula sa kanyang bag. "The limited edition Parfums de Marly. Hindi ka ba nangongolekta ng seryeng ito?" Bahagyang nanlabo ang mga mata ni Leroy habang nakatingin kay Nicole. Bumaba ang sulok ng labi niya sa kalungkutan. "Nick, salamat sa pag-iisip tungkol sa akin, ngunit namatay siya 3 buwan na ang nakakaraan. Hindi niya ito makikita kahit kolektahin ko ito." Napatigil si Nicole sa kanyang mga galaw. Napakaraming pinagdaanan ni Leroy at ng kanyang nobyo para magkasama. Dumating din si Leroy sa France dahil sa boyfriend niya. Mabilis na natapos ang kanilang relasyon. Ngumiti si Leroy at kinuha ang maliit na kahon. "Ayos lang, matutuwa siya kapag sinabi ko iyon sa kanya." Tumango si Nicole. "Sorry, ako. It's alright. So, what brought you here?" "Nandito ako para magsaya." "Oh, kasama kanino?" "Yung matapang na Mr. Ferguson na gusto mo." "Namatay ang lalaking gusto ko," sabi ni Nicole sa mahinang boses. Kabanata 447. Magkasama. Batid ni Leroy kung gaano kahumaling si Nicole sa lalaking iyon sa simula. Alam niya ang kanyang mga pakikibaka, sakit, malalim na pagmamahal, pagpupursige, at patuloy na pagsisikap para lamang sa lalaking iyon. Alam niyang magtatagumpay si Nicole sa pag-ibig nito dahil nararapat sa kanya ang atensyon ng lahat. Namatay yung lalaking yun. Nakakahiya naman. Napabuntong hininga si Leroy, "Patay na rin ang taong gusto ko." Ibinaba ni Nicole ang kanyang mga mata sa katahimikan. Hindi na si Eric Ferguson ang lalaking kinagigiliwan niya noon. Para sa kanya, matagal nang patay si Eric Ferguson. After some twists and turns, iba na talaga ang state of mind niya nang bumalik siya sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa chateau, biglang bumahing ang patay na si Eric Ferguson. Ang mga katulong sa chateau ay agad na nasa mahigpit na alerto. Tahimik na nagkatinginan sina Nicole at Leroy. Biglang kumislap ang mga mata ni Leroy. "Nako! Ipapakilala kita sa una kong estudyante na single pa." Maliit ang ekspresyon ni Nicole. "Hindi na kailangan. Nandito siya. So soon."
Magsalita ng halimaw. Excited na iwinagayway ni Leroy ang kamay sa direksyon ni Nicole. Lumingon si Nicole sa komplikadong mood. Nang makita niya ang lalaki, nanigas ang kanyang katawan, at halos lumuwa ang kanyang mga mata sa kanilang mga saksakan. Mr. Sloan. Ang taong lumakad ay walang iba kundi ang bihis na si Clayton Sloan. The moment Clayton saw Nicole, mukhang nagulat din siya. Gayunpaman, mabilis niyang nabawi ang kanyang kalmado. He asked with an expressionless face, "Miss Stanton, why are you here?" Magkakilala kayo. Lalong nabigla si Leroy. Sabay na tumanggaw sina Nicole at Clayton. Hindi napigilan ni Leroy na umiling. Kung gayon ito talaga ang tadhana. Isa kang laban made in heaven. Saglit na natigilan ang dalawa. Kumunat ang noo ni Nicole. Huwag kang ang magsalita ng kakaiba. May business deals lang tayo sa isa't isa. Siya ay nagsasabi ng totoo. Tumanggaw si Leroy bilang pag-unawa. Tama. I almost forgot that my only two students are both hotshots and regulars on the Forbes list, so of course, you'll have some kind of connection. Humalaklak si Clayton. Dalawang estudyante. Yung isa kay Miss Stanton. Lalong namangha si Nicole. Halos hindi niya mapanatili ang kalmado sa kanyang mukha. Anong klaseng maliit na mundo ito? Ang henyong si Profesor Leroy ay laging inilihim ang pagkakakilanlan ng kanyang mga estudyante, kaya walang makakaalam ng anumang detalye, kasama na ang bawat isa. Tinuro ni Leroy si Nicole. Oo, siya yon. Malaking interes ang ipinakita sa mga mata ni Clayton. Leroy, sa ugali mo, hindi ko akalaing tatanggap ka ng ibang estudyante. Nagkataon lang na si Miss Stanton din. Walang magawa si Nicole. Nagkataon lang. Itinuro ni Leroy si Clayton at nakangiting nagpaliwanag, mas matanda siya sa akin ng 2 taon at naging estudyante ko dahil natalo niya ako sa isang International Hackers League. Pagkatapos ay tinuro niya si Nicole at sinabing, "She's my student because she won me in the European International Tournament." Lumalim ang ngiti ni Clayton. Miss Stanton, may interes ka rin dito. Si Nicole ay isang mahusay na negosyante at anak ng isang mayamang pamilya. Hindi inaasahan ni Clayton na marunong pa palang mag-code si Nicole. Nagtaas ng kilay si Nicole. Bagay lang yan dati. Hindi na nag-usisa pa si Clayton. Umupo si Leroy doon at pinalaki silang dalawa. Bahagyang kumurap ang kanyang tingin. You guys are really destined to be together. You must take advantage of this opportunity. Inilibot ni Nicole ang kanyang mga mata. Anong abala? Nilinggan niya si Clayton at maayos na iniba ang usapan. Hindi sumama si Lil Michael. Sumagot si Clayton, well, medyo natatakot siyang makita ang mga guro kamakailan. Tumanggaw si Nicole bilang pag-unawa. Sa hindi kalayuan sa labas, nagbantay si Luca at pinagmamasdan ang paggalaw sa loob. Kahit professionally trained na siya sa poker face, medyo nagulat pa rin siya nang makita niya si Clayton doon. Napabuntong hininga si Toto na may dalang 2 cup ng ice cream. Luca, kumuha ka ng isa. You can have the chocolate and I'll eat the strawberry. Kabanata 448. Huwag kang pumasok. Hindi gumalaw si Luca at nakatayo doon na parang isang malaking bato. Paikat-ikot na tumakbo si Toto sa paligid ni Luca at mapilit. Kumain ka na lang. Ilang sandali pa ay makakalabas na si Miss Stanton. Ang mga babae ay laging maraming gustong sabihin sa isa't isa. Nanatiling hindi natinag si Luca. Kumain lang ng malaking kagat si Toto sa harap ni Luca sa pagtatangkang pukawin ang kanyang pananabik. Wow! Ang sarap! Malamig na sinulyapan ni Luca si Toto at patuloy na tumitig sa glass panel na iyon sa hindi kalayuan. Sa glass panel na iyon, kitang-kita niya ang 3 taong nakaupo, masayang nag-uusap at nagtatawanan. Napalunok si Toto sa subo ng ice cream at subconsciously sinundan ng tingin ni Luca. Kapansin-pansing nagbago ang mukha niya. Nanginginig ang mga kamay ni Toto na walang malay, kaya nahulog sa lupa ang 2 tasa ng ice cream na hawak niya. Mga lalaki. Bakit may mga lalaki dyan? Teka. Yung lalaking nakaupo sa tabi ni Nicole ay si Clayton Sloan. Naramdaman na lang ni Toto na tinamaan siya ng kidlat sa isang maaliwalas na araw. Hindi iyon maaaring totoo. Binatukan ni Luca si Toto ng isang naiinis na tingin para sa magkalat sa lupa. 2 hakbang pasulong si Toto nang walang katuturan at itinuro ang salamin na may nakakatakot na maputlang mukha. Paano?
Kailan nakarating si Mr. Sloan dito? Sino yung lalaking katabi ni Miss Stanton? Bakit biglang sumulpot ang dalawang lalaki habang wala ako? Ito ay masama. Ay hindi. Kung alam ni Eric na naging pabaya si Toto sa kanyang mga tungkulin, malamang napatayin siya ni Eric. Hindi man lang naisip ni Toto kung ano ang magiging mukha ni Eric kapag nalaman niya ito. Nanginginig si Toto at tumingin kay Luca. Mukhang may iyak na siya. Sabihin mo sa akin. Naiinis na tingin ni Luca kay Toto. Wala pang pumasok. Nandoon na si Mr. Sloan kanina. Nandyan na si Mr. Sloan bago si Miss Stanton. Hindi maiwasan ni Toto na tumangala sa langit. Sinasalamin ng makulimlim na panahon ang kanyang kalooban. Nang umalis sila sa chateau sa umaga, hindi nakita ni Toto si Clayton at ang kanyang anak, kaya naisip niyang natutulog pa sila. Sinong nakakaalam na nandito na si Clayton Sloan? Hindi maiwasan ni Toto na makaramdam ng kilabot. Sinimulan niyang tanungin ang kanyang propesyonal na kakayahan sa unang pagkakataon. Hindi, kailangan kong ibalik ito. Kung mawalan ng suporta ni Mr. Ferguson, malapit na akong mamatay sa gutom. Dapat akong maniwala sa aking sarili at patunayan ang aking mga kakayahan. Bukod sa akin, sino pa ang makakapagsamang muli ni na Mr. Ferguson at Miss Stanton? Wala pang isang minuto, nag-hype up si Toto at naalala ang kanyang kalooban. Dapat akong tumayo sa okasyon at panatilihin si Miss Stanton sa tabi ni Mr. Ferguson. Kaya ko ito. Napaisip si Toto. Walang ekspresyong pinanood ni Luca ang neurotic na emosyonal na pagbabago ni Toto at naisip, ang taong ito ay hindi matatag sa pag-iisip. Pagkatapos ay pumunta siya sa isa pang glass panel para masigurado ang kaligtasan ni Nicole. Nag-pump up si Toto at balak pumasok sa library. Hindi niya maaaring hayaan si Nicole na manatili doon ng isang minuto dahil masyadong delikado. Bago siya makarating sa pintuan, bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa Beautiful Goddess Miss Stanton. Maghintay ka sa labas, huwag kang pumasok. Ang mga salitang ito ay nagpalubog ng kanyang kalooban sa isang instant. Agrabyado namang bumalik si Toto at umupo sa isang bench habang malungkot na nakatingin kay Nicole sa glass panel. Napakalupit niya. Si Nicole ay mukhang walang pakialam habang nililigpit ang kanyang telepono. Bahagyang ngumiti siya habang tinitingnan si Leroy na madamdaming nagsasalita tungkol sa kanyang pinakabagong pananaliksik. Malabo niyang nakikita ang masiglang batang henyo mula sa kanyang pag-aaral noon. Makalipas ang isang oras o higit pa, huminto sandali si Leroy. Natuyo ang kanyang bibig, ngunit pinakanak ang tumanggo lamang ng walang ekspresyon sina Nicole at Clayton, na nasa tapat niya. Itong dalawang unqualified na estudyante. Tinapik ni Leroy ang kanyang mga daliri sa mesa at bahagyang umubo. Well, marami pa akong gagawin. Hindi pa ba kayo aalis? Tumayo sina Nicole at Clayton at sabay na sinabi, Palam. Hindi na sila nag-aksaya ng oras sa kasiyahan at umalis. Ungol ni Leroy. Huwag kang lalapit sa akin sa susunod. Tumawa si Nicole at matingkad at mapaglarong itinaas ang kanyang kilay. Kahit anong sabihin mo. Kabanata 449. Ang pangit mo. Sumulyap si Clayton kay Nicole at tumawa. Nakaisip ka ng 100 paraan para mainas si Leroy, ha? Nanlilisik ang mga mata ni Nicole habang nakangiti. Mayroon siyang kakaibang ugali na kailangang suriin minsan. Tumanggo si Clayton bilang pagsang-ayon. Paglabas nila ay sinalubong agad sila ni Toto. Miss Stanton, sa wakas nakalabas ka na. Nag-aalala si Mr. Ferguson na magugutom ka dahil wala ka pang makakain ngayong umaga. Ang isang lalaking tulad niya na napakaasikaso, mabait, at mayaman ay talagang bihirang species. Nilaybot ni Nicole ang kanyang mga mata at sinulyapan si Toto na may nagbabala na tingin. Maaari siyang ma-extinct kung ganoon. Napaatras si Toto at parang may sasabihin. Sinulyapan niya si Clayton, umubo, at naglakad sa pagitan nila para paghiwalayin sina Nicole at Clayton. Kakaiba ang tanawin nilang tatlo na magkasamang naglalakad. Ang dalawa sa gilid ay matangkad at balingkinitan na may kakaibang hitsura, habang ang nasa gitna ay isang maiksi at matabang sagabal. Hindi na malaya ni Toto na nasa siren niya ang isang magandang larawan. Para siyang groundhog na lumulukso. Mr. Sloan, hindi ko rin akalain na nandito ka. Miss Stanton, hindi ka ba nandito para makita ang professor mo? What a coincidence, ha? Ha 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 ha.
Tahimik na naglakad si Clayton na walang balak na tumugon sa kanya. Nangako si Nicole na hinding-hindi na niya isasama si Toto sa susunod. Napatingin siya sa tanawin sa kabilang side at hindi pinansin si Toto. Nasira na naman ang tiwala ni Toto. Bigla siyang nagkaroon ng ideya at tumingin kay Luca. Iniunat niya ang mabilog niyang braso at sumenyas sa kanya. Luca, pikturan mo kami. Total bihira lang pumunta dito si Miss Stanton. We should capture this moment. Pinaikit ni Luca ang kanyang mga mata at tumingin kay Nicole. Saglit na nag-alinlangan si Nicole at tumango. Oo naman. Kalmadong kinuha ni Luca ang kanyang phone. Hindi lumayo si Clayton at nag-iisip kung aalis na siya nang tawagin siya ni Nicole. Mr. Sloan, gusto mo bang sumama sa amin? Ibinaba ni Clayton ang kanyang mga mata sa loob ng 2 segundo at masayang sumang-ayon. Humakbang siya at tumabi kay Nicole. Bahagyang nanigas ang masayang mukha ni Toto, ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang kumpiyansa. Inimbitahan lang siya ni Miss Stanton dahil magalang siya. Oo, dapat nga. Masayang iniunat ni Toto ang kanyang mga kamay sa tuktok ng kanyang ulo upang lumikha ng isang puso at ngumiti ng malawak. Talagang natuwa siya sa sandaling ito dahil napakalaking pribilehiyo na makasama ang The Beautiful Goddess Miss Stanton. Si Clayton at Nicole ay pinaghiwalay ni Toto. Ang kahangahangang reality ni Clayton ay hindi nakilala. Nakatayo siya doon na walang ekspresyon na parang nakaharap sa media sa isang press conference. Itinaas ni Luca ang kanyang telepono at nag-atubiling kunin ang larawan. Nanginginig ang mga braso ni Toto habang hawak niya ito. Sumasakit na ang mga braso niya sa matagal na paghihintay. Luca, bakit ang tagal? Tahimik na ibinaba ni Luca ang telepono. Ang pangit naman. Ano? Pangit. Paanong maiuugnay si Miss Stanton sa salitang iyon? Siya ang magandang Diyosa Nicole. Na-offend si Toto at tinuruan si Luca. Pinaikit ni Luca ang kanyang mga mata. Ang pangit mo. Agad na nagyelo ang hangin. Galit na nag-cross arm si Toto. Hindi ako naniniwala. Sumugod siya para bigyan si Luca ng isang piraso ng kanyang isip. Bago makarating si Toto kay Luca, biglang itinaas ni Luca ang kanyang telepono. May flash habang kinukunan niya ang picture para kunan ang moment na iyon. Kalmadong ibinaba ni Luca ang kanyang telepono. Ngayon, iyon ay isang magandang larawan. With that, lumagpas si Luca kay Toto at inabot ang phone kay Nicole. Ano sa tingin mo, Miss? Kinuha ito ni Nicole at napangiti nang makita ang larawan. Kabanata 450. Gusto niyang matamaan ang tao. Sa larawan, basa ang paligid dahil sa pagbuhos ng ulan. Si Clayton at Nicole ay walang hawak na payong, kaya ang kanilang buhok at mga damit ay may pinong ambon ng tubig. Medyo malabo ang tanawin na malinaw na nakatutok sa 2 tao. Nang umalis si Toto sa galit, nagkaroon ng isang agwat sa pagitan ni Nicole at Clayton. Ang dalawa sa kanila ay mukhang napaka-regal at nakareserba habang nakatayo sila doon. Nagtama ang kanilang mga mata habang nakatingin sa isa't isa na may matangkad na ngiti. Ang imahe ay pambihirang magkatugma at maganda. Hindi masama, tama ba? Lumapit si Clayton at sinulyapan ang telepono. Manam, hindi masama. Dahil ang ganda-ganda nilang dalawa, isang casual na kuha pa rin ang makikita. Ipinadala ni Nicole ang larawan sa kanyang telepono. Naisip niya na matagal na siyang huling nag-post ng isang bagay sa social media, kaya ipinost niya ang larawang ito na may caption. Isang araw na dapat tandaan. Nakita niya ang instant likes ni Yvette at Julie. Maging si Keith ay nilike ang kanyang larawan sa loob ng ilang segundo ng pag-post. Walang imak na niligpit ni Nicole ang phone niya at nakangiting binigay ang phone ni Luca. Kinuha ni Luca ang kanyang telepono at walang ekspresyong bumalik sa kanyang orihinal na posisyon. Mabilis na lumipas ang maliit na episode na ito. Gustong ipitin muli ni Toto ang sarili sa kanilang dalawa, ngunit pinigilan siya ni Luca. I wanna go over. Huwag mo akong hilahin pabalik. Pinisil ni Toto ang kanyang mabilog na katawan at sinubukang gamitin ang kanyang bigat sa kanyang kalamangan para makawala sa pagkakahawak ni Luca. Gayunpaman, dali-daling pinisil ni Luca ang braso ni Toto, dahilan para hindi ito makagalaw. Huwag kang pumunta dyan, malamig at simpleng sabi ni Luca. Bakit? Natarante si Toto. Malamig at walang pakialam ang boses ni Luca. Dahil ayoko nang makita ulit ang pangit na imaheng iyon.
Bilang isang bodyguard na kailangang maglakad sa likod ni Nicole, si Toto na humaharang sa lalim ng kanyang paningin ay napakahirap. Inilibot ni Toto ang kanyang mga mata. Kumakabog ang dibdib niya sa galit. Hindi ba tayo magkaibigan? Napatingin sa kanya si Luca ng kakaiba. Siyempre hindi. Tahimik na naglakad palabas ng campus sina Nicole at Clayton, maraming nagdaraang estudyante ang nakatingin sa dalawa. Parehong may kahanga-hangang hitsura at marangal na ugali sina Clayton at Nicole, na higit pa sa sapat upang maakit ang atensyon ng lahat. Si Toto ang pinadala ni Mr. Ferguson, ha? Mukhang may pakialam talaga sa'yo si Mr. Ferguson. Napakagaan ng boses ni Clayton na walang bahid ng emosyon. Parang nag-small talk siya. Nagtaas ng kilay si Nicole. Pinakiusapan siya ng tatay ko na sumunod, marahil dahil natatakot siya na malalagay ako sa panganib. Humalaklak si Clayton. Maganda ang intensyon ni Chairman Stanton. Sayang lang at naantala itong biyaheng inayos ni Mr. Ferguson dahil sa maulan. May sakit din siya dahil sa tagulan. I'm guessing this trip will end early. Walang pakialam na wika ni Nicole. Nagtaas ng kilay si Clayton. Not necessarily. I see that Mr. Ferguson is obviously trying to create opportunities with you. Do you? Walang kwenta. Basta pahalagahan ng tatay ko. Flat ang boses ni Nicole. Malinaw niyang nakikilala ang pagitan ng pag-ibig at pakiramdam na naantig. Sa sandaling ito, nadama niya lamang ang pagkaantig at pagkakasala kay Eric. Umaasa si Nicole na hinding-hindi niya mabubunyag ang mga damdaming iyon na patuloy niyang ibinaon sa kanyang puso. Hindi siya tinanggihan o hindi sinagot ang biglaang tanong ni Clayton. Ito ay marahil dahil sa kanilang pagkakataong magkasalubong, kamakailang pakikipag-ugnayan, at koneksyon kay Leroy. I'm sorry. I didn't mean to bring this up para magalit ka. Mahina at banayad ang boses ni Clayton na parang ambon. Napangiti si Nicole. Wala lang. Kahit hindi mo siya I-bring up, he still exists just the same. Matagal na tinitigan ni Clayton ang side profile nito bago ito muling nagsalita. Maaaring masyadong mapangahas sa akin, ngunit may isang bagay na nais kong malaman, ngunit hindi mo kailangang sagutin ang tanong ko kung hindi ka komportable. Nagtaas ng kilay si Nicole. Sige, Mr. Sloan. Palagi niyang sinasagot ang kahit anong gusto niya. Miss Stanton, gusto mo pa ba si Mr. Ferguson? Diretsyong tanong ni Clayton dahil gusto niyang malaman ang sagot. Isang tanong na gustong malaman ng lahat ang sagot. Bahagyang yumigting ang panga ni Nicole. Hindi siya nagsalita, ngunit bahagyang nagdilim ang kanyang mga mata. Kabanata 451. Ipadala sa akin ang larawan. Sa katunayan, hindi na mabilang na beses na sinabi ni Nicole na hindi na niya gusto si Eric Ferguson, pero wala talagang naniniwala sa kanya. Akala ba nilang lahat ay nagtatampo lang siya habang kasama si Eric? Nang maisip ni Clayton na hindi niya sasagutin ang tanong niya, tumawa si Nicole. Siya ay tumingin, maliwanag at mayabang na may likas na kumpiyansa. May isang pahiwatig ng pagkahilig at pagkahumaling. Kung panghabang buhay ang pagkagusto sa isang tao, wala ka ba talagang balak magpakasal ulit pagkatapos mamatay ang asawa mo? Ang kanyang tanong ay parehong mapangahas at direktang gaya ng sa kanya, ngunit hindi maaaring gumamit si Nicole ng anumang mas banayad na paraan upang ipahayag ang kanyang damdamin. Iyon ay dahil kapag narinig niya ang ganoong tanong, gusto lang niyang sampain ang isang bagyo. Natigilan si Clayton saglit. Bahagya siyang natigilan sa reaksyon nito. Hindi man lang siya nagalit o nasaktan. Sa halip, isang mahinang tawa ang pinakawalan niya. Ngumiti siya ng malumanay at sumagot, naiintindihan. Hindi na kailangan pang sumagot ni Clayton dahil alam nilang dalawa ang sagot. Sa sandaling iyon, may malabong umusbong sa puso ni Clayton. Hindi siya nag-asawang muli dahil hindi niya nakilala ang tamang tao. Sa kanyang katayuan, hindi niya kailangang manirahan, at hindi rin niya kailangan ng alyansa sa kasal. Nakasunod si Toto sa hindi kalayuan sa likuran nila. Malapit na siyang mamatay sa pagkabalisa. Narinig man niya ang sagot ni Nicole ay hindi niya ito naintindihan. Anong ibig sabihin nito? Bakit nagtatanong si Miss Stanton kung plano ni Mr. Sloan na magpakasal muli? Baka kinukutya siya sa pagiging balo niya. Sinasabi ba nito sa kanya na layuan siya? Tapos ibig sabihin gusto niya si Mr. Ferguson pero nahihiya lang siyang sabihin. Tama, dapat iyon na. Napaisip si Toto. Sa loob ng chateau, bumuti ang kalagayan ni Eric.
Inalagaan siya ng mga mayordomo at kasambahay at ng ahas na huwag maging maluwag tungkol dito. Sumandal siya sa leather cushion. Malungkot ang mukha niya habang tinitingnan ang email na ipinadala ni Mitchell sa kanyang laptop. Tuloy-tuloy na nagri-ring ang phone niya. Napalingon si Eric at nakitang si Keith iyon. Umiwas ng tingin si Eric at hindi ito pinansin. Gayunpaman, walang humpay si Keith. Inis ni Eric at padabog na isinara ang laptop niya. Nagtatampo ang mukha niya habang dinampot ang telepono. Ang kanyang boses ay mahina, malamig, at pinipigilan habang sinasabi niya, magsalita ka. Ito ay mas mahusay na isang bagay na mahalaga. Kung hindi, hindi niya bibitawan si Keith. Saglit na natigilan si Keith at hindi na itago ang pagkaapurahan at tensyon sa kanyang boses. Anong ginagawa mo? Kasama mo ba si Nicole sa ibang bansa? Sabi ni Eric. Oo, binababa ko ang tawag kung walang importante. Emph. Hindi ka sumama sa akin sa Santos Elsland, pero sumama ka kay Nicole. How could you ditch your friends just for love? Sigaw ni Keith. Pero, bakit sumama si Clayton Sloan sa inyo? Hindi ko talaga maintindihan itong kakaibang relasyon ninyong tatlo. Saglit na huminto ang kamay ni Eric na pipindutin na sana ang end call button. Biglang nanlamig ang mukha niya. Paano mo nalaman? Walang nakakaalam sa itinerary nila. Hindi rin posibleng ayanunsyo ni Clayton ang kanyang itinerary. Alam na ng lahat. Nag-post si Nicole ng picture nila ni Clayton. Hindi mo nakita. Tumigil sandali si Keith. Unti-unting bumaba ang boses niya. Nakalimutan ko. Hinaranggan ka niya ha. Malungkot ang mukha ni Eric. Anong litrato? Itinikom ni Keith ang kanyang mga labi at naramdaman na medyo nawala ang mood ni Eric sa telepono, kaya't hindi siya naglakas loob na pagmasdan siya. It's a photo of silang dalawa lang. It looked like some sort of official announcement. Everyone speculating if they're dating. Bumaba ang boses ni Keith sa bawat salita dahil kahit sa telepono ay ramdam ni Keith ang matinding lamig. Kinuyam ni Eric ang kanyang mga daliri at sinabing, "Send me the picture." Okay. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, binaba na siya ni Eric. Kabanata 452. Bumalik dito. Ipinadala ang larawan sa telepono ni Eric. Pagkakita ni Eric ay agad na umitim ang kanyang kutis. Maging ang kanyang titig ay may bahid ng mapanglon na lamig. Ang dalawang tao sa larawan ay lubhang namumukod tangi sa ambon. Nagkatinginan sila na may taas at understanding. Nagtama ang kanilang mga tingin. Ang kanilang mga mata ay nagkaroon ng isang hindi nakikilalang pamilyar at panghihinayang sa hindi pagkikita ng isa't isa ng mas maaga. Kailan pa sila naging pamilyar sa isa't isa? Tense at pangit ang mukha ni Eric. Makalipas ang mahabang panahon, tinawagan niya si Toto. Mr. Ferguson, tumatawag ka ba dahil mismo si Miss Stanton? She's alright. She also said that she miss you. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Naramdaman ni Toto na may mali. Sa wakas ay nagsalita si Eric sa malamig na tono. Toto, ang lakas ng loob mong lokohin ako. Gusto mo bang malunod hanggang mamatay sa sign? Mr. Ferguson, anong problema? Anong ginawa ko? Biglang nagpanik si Toto. Nalaman na ba niya na lalaki ang propesor ni Miss Stanton at nakilala pa niya si Mr. Sloan? Ngumisi si Eric at hindi na nagpatuloy sa pagsasalita. Ito ay isang huling babala. Nagnganga ang mga ngipin ni Toto. Although may maliit na insidente, everything is still within our control. Tiyak na bakla ang lalaking professor na iyon na mahilig sa pabango. Nagdilim ang mga mata ni Eric. Isa na namang hindi inaasahang pagliko. Nalaman ko lang na lalaki pala ang propesor niya sa ibang pagkakataon, ngunit tiyak na hindi ito may kukumpara sa iyo sa anumang aspeto, at wala silang anumang pisikal na contact. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Toto ang katotohanan ito. Malamig, malinaw, malalim, at nakakamatay ang boses ni Eric. Paano naman yung isa? Alam niya talaga after all. Pumikit si Toto at tumingin sa 2 taong naglalakad sa harapan niya. Matching couple talaga sila. No wonder kahit sinabi ni Luca na maganda itong picture. Gayunpaman, ito ay magiging mas maganda kung si Clayton ay papalitan ni Eric. Mr. Sloan. It was a pure coincidence, but you can rest assured, Mr. Ferguson. Sinusundan ko si Miss Stanton.
Nabanggit niya ang yumaong asawa ni Mr. Sloan, kaya tiyak na hindi kaaya-aya sa pagitan nila. Nagalit si Toto sa kanyang mga pananaw at paliwanag tungkol sa pakikipag-ugnayan ni Nicole at Clayton. Sa wakas ay huminahon si Eric at medyo naiinip sa pagtatapos nito. Sige, protektahan mong mabuti si Miss Stanton. Okay, huwag kang mag-alala. Bumalik ka kaagad. Ibinaba ni Eric ang telepono. Hindi pa rin mapakali ang kanyang isip. Nag-click siya sa social media page ni Nicole. Ito ay blanko. Hindi siya na-block, pinaghihigpitan lang sa ilang content. Kaya, hindi niya nakita ang kanyang post. Naninikip at masakit ang kanyang dibdib. Tiningnan ni Nicole ang oras at naisip niyang masyado pa siyang maaga para makipagkita sa kanyang mga kaklase, kaya't balak niyang bumili ng mga regalo para sa kanila. Naglakad siya palabas ng intersection at huminto sa traffic light, saka lumingon kay Clayton. Mr. Sloan, kung may iba ka pang gagawin, sige lang. Kumunat ang noo ni Clayton. Hindi ka nababalik sa chateau. Bibili ako ng mga regalo para sa class reunion ko mamayang gabi. Tumango si Clayton bilang pag-unawa. I also have to meet a client, so I'll take my leave. Magalang silang nagpaalam sa isa't isa. Pagkaalis ni Clayton, excited na lumapit si Toto kay Nicole. May hawak siyang payong at itinapat sa ulo ni Nicole. Miss Stanton, napakaganda mo at Maislan, kaya hindi namin pwedeng hayaang magulo ang buhok mo. Saan tayo susunod? Sumulyap si Nicole kay Toto at hindi umimik bago ito naglakad palayo. Pamilyar na pamilyar siya sa lugar na ito at hindi na kailangan ng mapa. Dumiretso siya sa shopping mall. Natuwa si Toto dahil magandang pagkakataon ito para ipakita niya ang kanyang husay. Sa daan, nagplano si Toto ng mga uri ng regalo na dapat bilhin ni Nicole. Nena si Nicole noong una at nag-aatubili na kinilala si Toto kalaunan. Naisip ni Nicole na dapat sa pagbebenta si Toto dahil tiyak na malaki ang kikitain niya doon. Hindi mabilang na mga bagay ang dala ni Luca sa likod nila na may malamig at mabangis na aura. Hindi siya kinalimutan ni Toto at tumalikod. Bilisan mo Luca. Ilang bag pa lang. Bakit pagod na pagod ka? Kabanata 453 ang kanyang bagong pag-ibig. Mabangis at malamig ang mukha ni Luca habang sinusundan sila. Mapanganib niyang tinitigan si Toto. Kung si Toto ay hindi naglalakad sa tabi ni Nicole, ngayon pa lang ay nabugbog na siya ni Luca. Patuloy na tumunog ang telepono ni Nicole na may message alerts. Sinulyapan niya ito at nakitang si Yvette iyon. Bakit hindi ka nag-reply sa message ko? Nililigawan mo ba talaga si Clayton Sloan? Hindi sumagot si Nicole at nagulat siya nang makita ang mahigit 200 hindi pa nababasang mensahe at notification. Ano ito? Bakit lahat nagtatanong tungkol kay Clayton? Ian Carter, magkasama ba talaga kayo ni Clayton? Handa ka na bang maging madrasta? Gusto ko lang na maging masaya ka, pero sa palagay ko siguro dapat mong isaalang-alang si Eric Ferguson. Julie Nixon, hindi masamang pumili si Clayton, ngunit huwag mong seryosohin. Paano magiging mas magaling ang isang matandang lalaki kaysa sa mga batang hunk, Amy Wright? Kay Stanton, tinatapon mo ba ang iyong 12-12 ng mga laruan ng lalaki? Ang buong showbiz ay nasa iyo, kaya mas mabuting pag-isipan mo ito ng mabuti. Grant Stanton, ang pera ay hari. Ano ang silbi ng damdamin? Maverick Stanton, hindi lamang may panganib na magkasakit kapag umuulan, ngunit ang iyong basang damit ay isang lugar din ng pag-aanak ng bakterya. Sa masasabi ko, madaling tumubo ang bakterya sa malambot na materyal ng iyong damit. Molly Stewart, wow, Nikki. Napakagwapo niya. Kumunot ang noo ni Nicole at tinapos basahin lahat ng messages. Hindi siya nakaimik. Isang litrato lang. Nagkataon namang tumawag si Yvette. Dali-dali itong kinuha ni Nicole. Lil N. Gusto mo ba talaga si Clayton Sloan? Kahit na hindi magandang opsyon si Eric Ferguson, bakit hindi ka na lang maging single? Hindi napigilan ni Nicole na matawa. She raised her eyebrows and said insouciantly while she walked around, "It's just one photo. You guys are stirring up too much drama. What? Is it not true? Saka bakit kayo nagpa-picture ng ganyan? Akala ko kasi bigla-bigla na lang kayo nag-a-announce ng relasyon nyo para lang guluhin si Eric. Maraming paraan para ma-provoke siya, kaya bakit ko isasakripisyo ang sarili ko? Iyon ay isang magandang punto.
Tumango si Yvette at nakahinga ng maluwag. Then I'm relieved. Iniisip ng lahat na nililigawan mo si Clayton. Actually, he's a pretty good option and his conditions are comparable to Eric, but the only thing is may anak na siya. Wala namang ganyanan, so stop the nonsense. I'll just delete the photo para hindi na magkagulo. Okay. I pass on a message for you para tumahimik silang lahat. Yvette happily added, but honestly, you guys are such a match. Even romantic films can't get this effect. Clayton's really handsome. He seems like a good guy too. Dating such a person should be quite nice, ha? Tumawa ng mahina si Nicole. Pakilala ko ba siya sa iyo? Forget it. Hindi ko talaga kaya ang ganyang lalaki. Hindi nang ahas si Yvette na isipin iyon dahil wala siyang tiwala sa sarili. Si Nicole, na napakataas ng IQ, ay pinahirapan din ni Eric Ferguson. Natakot si Yvette na hindi niya kakayanin ang mga lalaking ganoon. Naisip ni Yvette na mas mabuting tanggapin na lang ang isang regular na alyansa sa kasal. Pero bakit ka pumayag na sumama kay Eric? Halatang wala siyang magandang intensyon. Nagtataka si Yvette. Sagot ni Nicole, gustong sumama ng tatay ko at hilingin sa akin na sumali. Not to mention, we have hundreds of billions of projects in hand, so there's no need to be so stiff with each other. Hindi nakaimik si Yvette. Bigla niyang naramdaman na masyado siyang makitid para laging mag-isip in terms of feelings. Napakababaw. Ang bawat tao'y dapat na lubos na makipagkamay at bumawi sa harap ng pera. Pakiramdam ni Yvette ay bulag na nag-aalala siya sa kanyang bestie. Hindi madaling mahulog si Nicole sa isang tao. Ang bawat larawan ay isang pagkakataon upang kumita ng mas maraming pera. Napabuntong hininga siya. Alright then. Bigla kong na-realize na sobrang laki pala ng gap natin. I should work hard and be on par with you too. Inaalo ni Yvette ang sarili. Sinabi ni Nicole, mas maganda kung napagtanto mo ito ng mas maaga. Kabanata 454. Bagong pag-ibig na nalantad. Ibinaba ni Yvette ang tawag ng hindi nagsasalita. Nakakakilabot na kaibigan. Binura ni Nicole ang post, kaya nawala ang mga komentong iyon. Sa wakas ay nagkaroon siya ng kapayapaan. Hindi na kailangan pang sumagot ni Nicole sa lahat dahil si Yvette na malaking bibig ang magtutuwid ng lahat para sa kanya. Gayunpaman, ang balita tungkol sa pakikipag-date ni Nicole at Clayton ay hindi napigilan at mabilis at marahas na kumalat na parang apoy. Pagsapit ng gabi, may iba't ibang mga headline ng tabloid tulad ng, nalantad ang bagong kasintahan ni Nicole, o, misteryosong bagong pag-ibig ni Nicole. Ang kasikatan ni Nicole ay isang bagay na kinaiinggitan ng lahat sa showbiz. Anumang bagay na may kinalaman sa kanyang pangalan ay tiyak na magiging viral. Dahil nasa ibang bansa si Nicole, hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa media niya. Nang marinig niya ang tungkol sa bagay na ito, ang balita tungkol dito ay hindi na mapigil. Masayang pumunta si Nicole sa kanyang class reunion habang pinag-uusapan ng buong bansa ang kanyang bagong love interest. Pagbalik ni Nicole galing sa party, tinawagan siya ni Yvette. Nag-viral ka na naman. Pagkatapos ay pinadalhan niya si Nicole ng screenshot. Ang lahat ng mainit na paksa ay tungkol kay Nicole at sa kanyang bagong pag-ibig. Kumunat ang noo ni Nicole. I get Dominic Young to withdraw the hot topics. No need for that. It's been withdraw. You're too late, girl. Si Yvette ay nasa mood para sa higit pang drama. Tanong ni Nicole, sino ang tumulong? Si Eric Ferguson, syempre. Nag-utos siya na durugan niya ang sinumang maglalakas loob na magsulat tungkol dito. Pumasok si Nicole sa loob at tiningnan ang mga maiinit na paksa para sa araw na iyon. Napunasan nga ito ng walang bakas sa kanya at sa bago niyang love interest. Kalmado niyang iniligpit ang kanyang telepono at tumingin kay Toto, na naglalakad palapit sa kanya na mukhang may sakit. Ano bang problema mo? Walang gana ang tingin ni Toto. Lumalala ang kalagayan ni Mr. Ferguson. Hindi man lang siya makakain ngayon. Nag-aalala lang ako na hindi na siya gagaling. Bahagyang kumunat ang noo ni Nicole. Lumalalang kondisyon. Tumangala si Toto kay Nicole at malungkot na bumantong hininga. Miss Stanton, alam mo ba kung ano ang nangyari noon sa media niya? May nag-post ng litrato ninyo ni Mr. Sloan online at sinisiraan ang wagas ninyong pagkakaibigan. Insulto lang iyan sa ugali mo. May nagpupumilit lang na makipagtulungan sa inyo. Nakita ko,
Nagalit ako kahit na wala itong kinalaman sa akin. Kakaibang sulyap sa kanya si Nicole habang si Toto naman ay umuungol sa galit na parang matabang palaka. Alam ko na ang tungkol dito. Napabuntong hininga ulit si Toto. Kung gayon, dapat ay galit na galit ka. Malaya ang mga netizen na iyon na nag-iisip tungkol sa iyong relasyon. Nag-aalala si Mr. Ferguson na baka magalit at malungkot ka, at maapektuhan ang mga stock ng Stanton's Corporation, kaya agad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan para sugpuin ang mainit na mga paksang iyon. Si Ginoong Ferguson ay napakamaalalahanin at maalalahanin. Siya ay talagang isang pambihirang hiyas. Pagkatapos ay nagtanong siya, "Can you check on Mr. Ferguson? Kumuha ka ng isang bowl ng chicken soup." Okay. Naningkit ang mga mata ni Toto at agad na nadulas. Kung hindi maganda ang performance ni Toto, talagang itatapon siya ni Eric sa sign. Pumunta si Nicole sa kwarto ni Eric at kumatok sa pinto na may kalmadong ekspresyon. Walang tugon. Tumalikod na si Nicole at babalik na sana sa kwarto niya nang biglang bumukas ang pinto. Namumutla ang mukha ni Eric habang nakasandal sa kanyang tungkod. Walang bakas ng dugo sa labi niya. Nakatayo siya doon habang hawak ang isang bote ng fluid sa braso niya. Nahihirapan siyang gumalaw. Saglit na nagulat si Nicole. Kabanata 455. Purong pagkakaibigan. Nais ni Nicole na tulungan si Eric na itaas ang fluid. Malapit nang malaglag ang karayom sa kanang kamay. Tumalsik ang mga butil ng dugo. Malungkot na mapatla ang mukha ni Eric, at ang kanyang manipis na labi ay idiniin sa isang tuwid na linya. Saglit na nagningning ang mga mata niya nang makita siya. "Nicole, pasok ka." Napaatras siya ng ilang hakbang at humiga ulit sa kama. Nakatayo si Nicole sa pintuan at pinagmamasdan si Eric na nagpupumilit na isabit ang fluid pabalik sa pwesto, kaya lumapit siya para tulungan siya. Bumaba ang tingin niya sa kanya. "Mr. Ferguson, kumusta ang pakiramdam mo?" Bahagyang kumislap ang mga mata ni Eric habang nakangiti. "Much better now. Hindi ka naman nilalamig di ba?" Nagtaas ng mata si Eric. Mapatla ang mukha niya, at medyo garalgal pa ang boses. Nababalot ng lungkot ang titig niya nang tingnan siya ni Nicole. Ito ay medyo nakakaawa. Hindi. Bahagyang nanginag ang puso ni Nicole. Pumunta siya sa upuan sa tapat ng kama at umupo na parang walang nangyari. Pumasok si Toto na may dalang isang bowl ng chicken soup at tumingin sa mahinang Eric na may sakit sa puso. "Mr. Ferguson, kailangan mong manatiling matatag. Alam ni Miss Stanton kung ano ang ginawa mo para sa kanya at napaiyak siya. Sinusubukan niyang pasalamatan ka sa pagtulong at labis siyang humanga sa iyong mabuting hangarin. Mahirap na hindi mahulog sa isang mahusay na tao tulad mo." Nagtaas ng kilay si Nicole at tumingin kay Toto ng kakaiba. Sa isang iglap na tangay ang kadiliman kanina. Kinindatan siya ni Toto para makipagtulungan at mapangalagaan ang nararamdaman ng pasyente. Napaawang ang labi ni Nicole. Puno ang mga mata niya. "Nabalitaan ko na binawi mo ang mainit na mga paksa. Salamat." "Wala iyon." Bahagyang ngumiti si Eric. Inabot ni Toto ang mangkok ng sopas kay Nicole at humanap ng dahilan para umalis kaagad. Tumingin si Eric sa mangkok at iniunat ang kamay na may karayom na nanginginig. Bahagyang kumunot ang noo ni Nicole. Si Eric ay mukhang prangka at kalmado na may bakas ng pananabik sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ang karaniwang malamig at walang malasakit na lalaki na mukhang mahina at walang magawa sa sandaling ito. Lumambot bigla ang puso niya. Kung tutuusin, nasugatan lang siya dahil sa kanya. Hindi siya dapat maging walang utang na loob. Hinawakan ni Nicole ang bowl para sa kanya. May kutsara sa loob kaya makakakain siya mag-isa. Ito na ang pinakadakilang pasensya na ipinakita niya sa kanya. Kalmadong tumingin sa kanya si Eric at itinaas ang isa niyang kamay. Kitang-kita ang mga butas ng karayom dito. Nanginginig din ang kabilang kamay niya. "Wala akong lakas. Marami siyang naranasan ngayong araw." Natahimik si Nicole ng ilang segundo. Binawi niya ang bowl. Akala pa lang ni Eric na papakainin siya ni Nicole ay bigla niyang narinig ang sigaw nito patungo sa pinto. "Luca." Natahimik ang kwarto ng ilang segundo. Bahagyang nanigas ang mukha ni Eric. Parang sikip ang dibdib niya. Alam niya kung ano ang gusto nitong gawin. Hindi. Talagang hindi. Mas gugustuhin niyang mamatay sa gutom. Sa sumunod na segundo ay bumungad sa kanila si Luca. "Miss, ano pong order niyo?" Si Luca ay mukhang mabangis at malamig gaya ng dati.
Isa siyang walang emosyon na bodyguard. Inabot ni Nicole ang bowl sa kanya. Tulungan mo akong pakainin si Mr. Ferguson. Natural na sinabi niya. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Luca. Labis din ang pag-aatubili niya, ngunit dahil ito ang utos ni Nicole, kaya lang niyang obligado. Tsaka mas gugustuhin niyang samantalahin siya ni Eric kaysa kay Nicole. Oo, miss. Matigas at malakas na sagot niya, na may ganoong determinasyon. Bago pa man siya makapunta sa upuan kung saan nakaupo lang si Nicole, madilim at nagtatampo ang mukha ni Eric habang hinahawakan ang mangkok, itinagilid ang ulo, at walang pag-aalinlangan na ininom iyon sa isang gulp. Pinaikit ni Eric ang kanyang mga mata na may malamig na layunin. Mukha siyang galit na galit. Lumabas ka. Sigaw ni Eric kay Luca. Kabanata 456. Masayang tumulong. Napatingin si Luca kay Nicole na tumaas ang kilay at tumango. Pagkatapos ay lumabas si Luca. Naiwan sina Eric at Nicole sa kwarto. Malamig ang hangin. Napangiti si Nicole. Well, since tapos ka na kumain, ilalabas ko na yung empty bowl. Matulog ka ng maaga. Tahimik siyang tumayo at naghanda ng umalis. Natural, hindi napansin ni Nicole ang malamig, mabagsik na mga mata ni Eric na may bakas ng hinaing na hindi nagtagal ay nawala. Tila abot kamay na ang lahat, ngunit hindi pa rin siya mahuli ni Eric. Nicole. Garalgal at mahina ang boses niya. Napatigil si Nicole at tumingin sa kanya. Oh, bakit mo pinost ang litratong iyon? Diniin ang mga labi ni Eric sa isang tuwid na linya. Ang kanyang mga mata ay kasing itim ng tinta. Malaking alon ng emosyon ang nakatago sa mga mata na iyon. Naghihintay siya ng sagot, ngunit natatakot siya rito. Kinulat ni Nicole ang mga labi at ginulo ang buhok. Lumalim ang ngiti niya. Dahil siya ang bago kong mahal. Gusto ni Nicole na gawing dahilan ito para sumuko si Eric sa kanya. Ilang sandali pa ay lalong pumuti ang mukha ni Eric. Hindi maitago ang sakit sa kanyang mga mata. Nawasak siya. Pakiramdam niya ay may malaking bato na nakadikit sa kanyang dibdib. Ito ay suffocating. Agad na namula ang gilid ng kanyang mga mata habang pilit niyang tinatago ang kalungkutan at pighati sa loob. Nakakuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao, ngunit wala siyang lakas. Ni hindi niya alam kung ano pa ang magagawa niya. Malaya si Nicole na gawin ang gusto niya. Siya ang nagbigay sa kanya ng kalayaang iyon. Inayos niya ang kanyang higaan, kaya ngayon ay kailangan niyang humiga dito. Nakaramdam ito ng pait at kawalan ng pag-asa. Nakakamatay na tahimik ang kwarto. Tumingin sa kanya si Nicole at sinabi sa mahinang boses, "We'll each have this day. There will be new people in each of our lives, so Mr. Ferguson, you should be mentally prepared." Handang tanggapin ang bagong buhay na ito. Pagkatapos noon ay lumabas na ng kwarto si Nicole nang walang sabi-sabi. Pagkasara niya ng pinto ay napatingin siya sa gilid at biglang nakita ang kanyang bagong pag-ibig, na nakatayo sa tapat niya. Parang medyo matagal na siyang nakatayo doon. Ngayon lang siguro niya narinig ang mga salita niya. Bahagyang nagbago ang tingin ni Nicole. Agad siyang nakonsensya. Nagkaroon ng isang maselang kapaligiran sa pagitan nila na hindi maipaliwanag. Nagkusa si Clayton na magsalita. Kalmado at mainit ang boses niya. Pumunta ako para magpaalam kay Mr. Ferguson dahil maaga akong aalis. Dahil nasa loob ka, naisip kong maghintay muna ako dito ng sandali. Gusto ni Nicole na magpanggap na walang nangyari, ngunit napakahirap. Kinagat niya ang pangibabang labi at binigyan siya ng awkward na ngiti. I'm really sorry for the trouble. I've deleted that photo and what I said just now is just random excuse lang. Sabi ni Clayton, okay lang. Masaya akong tumulong. Ang kanyang tono ay magaan at iba sa kanyang karaniwang lamig. Ha? Nagulat si Nicole at nagtaka kung nagkamali siya nang narinig na sinalubong ng tingin ni Clayton ang kanyang tingin na may prangka ng ngiti. Ang kanyang maharlika at kahinhinan ay mahiwaga at nakamamatay na kaakit-akit. Kung ito ang makapagpapaalas sa iyo sa hindi ka nais-nais na gusot, napakasaya kong tumulong. Total, ikaw ang magandang babae ni Michael. Ipinahiwatig ni Clayton na hindi niya iniisip na iugnay si Nicole sa iskandalo dahil iniligtas nito ang buhay ni Michael. Saglit na natigilan si Nicole. Nakahinga siya ng maluwag nang marinig ito. Nawala ang kaunting pagdududa sa kanyang puso. Nasasabi na pala niya kung bakit ko ginawa ito. Si Nicole ay mukhang medyo relaxed at chuckled. Salamat dahil hindi mo ako sinisisi.
Hindi naman. Kung kailangan mo ako, I can always play along with your act. Seryoso ang mukha ni Clayton na tila hindi nagbibiro. Kabanata 457. Isang fling lang. Ibinaba ni Nicole ang kanyang mga mata. Forget it. I can't drag you into my gulo because of my selfish reasons. Alam niya na hindi maniniwala si Eric sa isang simpleng larawan. Ngayon lang nagalit si Eric dahil hindi siya natauhan. Inalis ni Nicole ang tingin niya at ngumiti. Good night, Mr. Sloan. Good night. Bumalik siya sa kwarto niya. Naligo si Nicole, nagpalit ng kanyang pajama, at tinawag ng kanyang ama para makipag-video call sa iba pang miyembro ng pamilya. May mga bagay sa trabaho si Grant na dapat pag-usapan kay Nicole. Matapos ayusin ng dalawa, hindi pa rin nababawasan ang bigat sa noo ni Grant. Sa sandaling iyon, nagpakita si Kay sa screen. Sigaw ni Kay, nililigawan mo ba talaga si Clayton Sloan? Alam ni Nicole na si Kay ang pinakamalaking gossip queen sa kanilang pamilya. Hindi. Hindi siya nakaimik. Nakahinga ng maluwag si Kay. That's good. You can have a fling, but don't take it seriously. If you do, you're really a lost cause. Hindi nakaimik si Nicole. Sabi ni Grant, may point si Kay. Bihira lang na pumayag si Grant kay Kay. Nadurog talaga ang puso nila nang makitang nagmamahalan si Nicole dahil sa pagpapakumbaba at pagiging maingat nito noong kasama niya si Eric noon. Para sa kanila, wala ang taong naging sapat para kay Nicole. Ibinaba ni Floyd ang tawag sa iPad. Bahagya siyang umubo. Never mind them. Lil N, you can be with whoever you want, rich or poor. Daddy won't mind. It's not like we can't afford it, right? Napakurap si Nicole at tumawa ng malakas. Oo, pero iniisip ko pa rin na mas mahalaga ang pagkakakitaan. Kung tutuusin, sa pera, maaari akong magkaroon ng maraming lalaki hanggat gusto ko. Mataimtim na tumango si Floyd. Tama. Natutuwa akong nakakapag-isip ka ng ganyan. Nakangiting umalis si Nicole at bumalik sa kanyang kwarto para matulog. Kinabukasan. Napaka-thoughtful ng mga pagkakasulat ni Eric. Dahil hapon pa lang aalis si Clayton, maaari pa rin silang maglakbay ng magkasama sa unang kalahati ng araw. Pagdating nila sa Venice, naramdaman ni Nicole ang romansa sa ere. Malambot at mainit ang pakiramdam. Wala siyang reklamo. Walang mga sasakyan sa plaza. Ang buong lugar ay parang noong ika-19 na siglo na parang walang oras na lumipas mula noon. Walang kamalay-malay na naglakad si Floyd kasama si Clayton. Ang dalawa sa kanila ay masyadong sa kanilang pag-uusap habang sila ay naglalakad sa kahabaan ng plaza. Masayang hinawakan ni Lil Michael ang kamay ni Nicole at tumanggi siyang bitawan. Ang romantikong paglalakbay na ito, kasama ang kanyang magandang babae ay isang alaala sa buong buhay. Itinulak ni Toto si Eric, na nabalisa sa magkahawak na kamay ni Nicole at Lil Michael. Gayunpaman, sinubukan pa rin niyang panatilihin ang isang mainit at mapagmahal na ngiti sa kanyang mukha. Sa kanyang puso, naramdaman niya na si Lil Michael ay nakakainis din gaya ni Clayton. Nag-aalala si Toto na hindi makakasama ni Eric si Nicole, kaya binilisan niya ang mga hakbang. Bumili pa siya ng makukulay na cotton candy na tila isang malambot na ulap habang nandoon siya at iniabot kay Eric. Kumunot ang noo ni Eric na may malamig na mukha. I don't eat this, sabi ni Eric na nagngangalit ang mga ngipin. Natigilan si Toto saglit. Ang kanyang ngiti ay hindi natural at baluktot dahil ang kanyang kalooban ay masyadong komplikado. Ito ay para sa iyo upang ibigay ito kay Miss Stanton. Biglang naunawaan ni Toto kung bakit kailangan ni Eric ng tulong sa labas sa mga tuntunin ng mga relasyon. Sa sariling kakayahan ni Eric, malamang na hindi siya magtatagumpay. Gayunpaman, kung magpapatuloy si Eric sa pattern na ito, maaga o huli ay itatapon si Toto sa sign. Kinuha ito ni Eric kay Toto sabay ungol. Hindi siya nang ahas na kutsain ni Toto at nagmamadaling kumaway kay Nicole. Miss Stanton. Lumingon naman si Nicole. Tinulak ni Toto si Eric at napatakbo. Nakita lang ni Mr. Ferguson ang cotton candy na ito at naisip niya na magugustuhan mo ito. Alam niya na ang mga babae ay hindi mahilig kumain ng labis na asukal, ngunit umaasa siya na si Miss Stanton ay maaaring maging tulad ng cotton candy na ito, matamis at masaya araw-araw. Kabanata 458. Wala kang pagkakataon.
Napangiti si Toto ng buong sigla at nagsinungaling ng hindi kumukurap. Napatingin si Nicole kay Eric na itinaas ang cotton candy sa kamay. Maamo at malalim ang kanyang tingin. Well, gusto mo ba? Tumingin si Nicole kay Eric na may komplikadong ekspresyon. Cotton candy. Hindi ito katulad ng estilo ni Eric. Bago pa niya magawa, tuwang-tuwang tumakbo si Lil Michael mula sa kanyang tagiliran. Gusto ko. Gusto ko. Habang natigilan ang mga tao, kinuha ni Lil Michael ang cotton candy at kinagat ito ng masama. OMG! Ang sarap kaya malalaglag ang baby teeth ko. Tinakpan ni Lil Michael ang kanyang maliit na pisngi at agrabyado na tumakbo sa mga bisig ni Nicole. Pretty lady, masakit ang ngipin ko. Galit na galit si Eric, ngunit kailangan niyang panatilihin ang kanyang kalmado at magpanggap na banayad at mabait. Mag-iingat ka kung ganoon. Walang ibang choice si Eric dahil dehado siya. Kaya naman, hindi siya basta-basta makakasakit sa sino mang malapit kay Nicole. Tinapik-tapik ni Nicole ang malalambot na kulot ni Lil Michael. Alam niyang nagpapanggap si Eric, ngunit hindi niya ito inilantad. Kung ganoon ay huwag mong kainin. Tumanggaw si Lil Michael. Mga bata lang ang kumakain ng candy. Mean mister, napakakuripot mo. Pretty lady, if you like, I'll make you a big cotton candy with gold, then you can see it every day. Anyway, si Lil Michael ay hindi kasing kuripot ng masamang ginoong Eric Ferguson. Natahimik si Nicole at mabilis na tumanggi. Hindi, ayoko. Walang ordinaryong tao ang makapagpapalaki ng gayong alibughang young master. Pumunta si Nicole para kunin ang bote ng tubig ni Lil Michael sa kanyang bag sa gilid. Tiningnan ni Eric ang maliit na mukha ni Lil Michael at ngumiti. Malumanay ang boses nito na sadyang inaasar. Gusto mo si Nicole diba? Oo, ano? Itinaklap ni Lil Michael ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib, mukhang isang maliit na may sapat na gulang. I have to congratulate you then. Magkasama ang daddy mo at si Nicole, so you'll be her son. Ang mga tampok ni Lil Michael ay agad na namula. Ang baluktot niyang maliit na mukha ay puno ng pagkabigla at galit. Ano? Nakakuyom ang maliliit niyang kamao. Nagtaas ng kilay si Eric. Hindi mo pa alam. Hinahabol siya ng daddy mo. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, naglakad si Clayton patungo sa kanila na may hawak na parehong makukulay na cotton candy. Lumingon si Nicole at natulala. Bakit lahat ng tao ay bumibili ng cotton candy? Lumapit si Clayton sa kanila, sinulyapan ang kanyang anak, at malumanay na ngumiti kay Nicole. Miss Stanton, ngayon ko lang nakita na ang cotton candy na gustong ibigay sa iyo ni Mr. Ferguson ay nasira ni Michael. Humihingi ako ng paumanhin sa ngalan niya at umaasa na makakabawi ito. Inabot niya ang cotton candy sa kamay niya kay Nicole. Naningkit ang mga mata ni Eric, ngunit hindi siya nagpakita ng labis na pagsalakay. Sa kabaligtaran, galit na kinuha ni Lil Michael na nasa tabi niya ang cotton candy kay Clayton. Tinitigan ng masama ng batang lalaki ang kanyang ama. Pulang-pula ang mukha niya sa galit. Siya ay maingat at nagbabantay. Daddy, ayaw ni pretty lady ng cotton candy. Kahit na si Lil Michael ay isang bata pa lamang, siya ay isang matalinong bata. Nagsasabi ng totoo si Mr. Sinasamantala talaga ni Daddy ang pagkakataong ito para ituloy ang aking magandang babae. Hindi pwede. Akin lang ang pretty lady. Kahit si Daddy ay hindi niya kayang agawin sa akin. Matiim na tinitigan ni Lil Michael si Clayton at iniabot ang cotton candy kay Eric. Para sa'yo. Mas gugustuhin pa niyang ibigay ito kay Min Mister kaysa sa papa niya ang makakuha ng advantage. Iyon ay dahil alam niyang hindi gusto ng kanyang magandang babae si Min Mister. Ang ibig sabihin ni Mister ay hindi niya katugma. Hindi nagbago ang mukha ni Clayton. May maamong ngiti pa rin siya sa kanyang mukha, ngunit sa pagtingin sa mga mata ng kanyang anak, medyo natigilan at nag-aalinlangan si Clayton. Nadama ni Lil Michael na hindi siya pinalad na magkaroon ng Min Mister bilang kanyang karibal sa pag-ibig. Akala niya kapag nagmana siya sa ari-arian ng kanyang ama, makakasama niya ang kanyang magandang babae sa isang marangal na paraan. Bakit naz-ali si Daddy? Hindi ba niya alam na akin si pretty lady? Kabanata 459. May party. Naisip ni Lil Michael, walang makakaagaw sa aking pretty lady, kahit na si Daddy. Nang makita ito ni Eric,
Isang magaan at mainit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Bigla, naramdaman ni Eric na si Lil Michael ay hindi gaanong nakakasira sa paningin tulad ng dati. Mr. Sloan, huwag kang magalit. Palagi namang ganito ang anak mo. Hinahabol ka. Hindi na kay Mick si Clayton. Bago pa man magsalita si Clayton ay agad na hinayla ni Lil Michael ang kamay ni Nicole at tumakbo palayo sa galit. Sinundan ni Nicole ang bata sa isang tahimik na lugar, kung saan sa wakas ay huminto ito at humihingal. Pretty lady, kaming tatlong malalaking lalaki, who treat you the best. Ipinikit ni Lil Michael ang kanyang maliwanag at malinaw na mga mata at sinabi ang pinaka-inosenteng mga salita. Napakalinis ng kanyang mga mata na sapphire. Natigilan si Nicole. Tatlong lalaki. Lil Michael, Eric, at Clayton. Malaking lalaki. Hindi niya maintindihan kung ano ang iniisip ni Lil Michael, ngunit hinikayat pa rin niya ito. Siyempre ikaw yon. Si Michael na masayang tumawa at mayabang na tinapik ang dibdib niya. That's for sure. I'm the best. Pangit, kuripot, at matanda na silang dalawa, kaya lang hindi nila ako kayang ikumpara. Tumanggaw si Nicole. Tama ka. Si Lil Michael ay medyo nahihiya nang humakbang siya at hinawakan ang kanyang magandang kamay. Then, hintayin mo akong lumaki. Magkasama tayo forever. Hindi napigilan ni Nicole na matawa. Ang cute ni Lil Michael. Inabot niya at kinurot ang malambot nitong maliit na pisngi. Okay, hihintayin kitang lumaki. Masayang niyakap siya ni Lil Michael at ipinahid ang ulo sa palad niya. Natuwa siya. Kinuha ni Nicole si Lil Michael pabalik sa grupo. Nagpatuloy ang lahat sa paligid na parang walang nangyari. Masaya si Floyd sa paglalakbay na ito. Pagkaalis ni Clayton sa hapon, gusto ni Nicole na lumipat ng destinasyon. Iminungkahi niyang pumunta sa Santos Island. Siyempre, walang tumutol, kaya umalis sila sa parehong araw. Ang Santos Island ay perpekto para sa surfing, lalo na sa ganitong panahon. Sa kasamaang palad, wala sa mood si Nicole nang kaharap sina Eric at Toto. Sa susunod na gabi, tinatangay ng mahinang simoy ng hangin ang init. Pag-aari ni Eric ang hotel na tinutuluyan nila, kaya nalinis ito ng matagal bago sila dumating. Lumabas si Floyd para makihalubilo sa mga lokal habang ang iba ay nanatili sa hotel. Nakasuot si Nicole ng light apricot long dress. Siya ay tumingin na masigla, maamo, at napakakapansin-pansin. Nasa Lovewise Lounge si Eric na nakikinig sa ulat ng manager ng hotel sa performance nitong quarter. Bahagya siyang nagulat nang makita niya si Nicole na lumabas ng elevator. Lalabas ka. Sagot ni Nicole, Manam, may party. Saka siya lumabas ng pinto. Napaawang ang labi ni Eric. Hindi niya natanong kung saan ang party nang makita niyang nakaparada ang isang mamahaling sasakyan sa entrance ng hotel. Maya-maya pa ay lumabas na ng sasakyan ang nasa driver's seat. Ito ay si Clayton Sloan. Agad na naningkit ang mga mata ni Eric sa panganib at talas. Inikat niya ang sarili sa kanila. Binuksan ni Clayton ang pinto para kay Nicole na parang perpektong ginoo. Nang makita niya si Eric ay tumigil siya saglit at bahagyang tumanggo. Mr. Ferguson. Bagamat nakaupo si Eric sa isang wheelchair, hindi nabawasan kahit kaunti ang kanyang malakas na aura habang hinarap niya si Clayton ng may malamig na mga mata. Mr. Sloan, nagkataon lang. Si Clayton ang wild card sa buong biyaheng ito. Umalis siya at bumalik. Napaisip si Eric. Si Clayton ay hindi kailanman tinanggap sa unang lugar. Maaapektuhan talaga niya ang mood ni Eric anumang oras. Hinawi ng biglang simoy ng hangin ang silk scarf ni Nicole sa kanyang mga balikat at dumapo sa paanan ni Eric. Nang makita ito, yumuko si Eric para kunin ito. Noon lang, ang kabilang dulo ay hinawakan ni Clayton. Itinaas ni Eric ang kanyang mga mata, na madilim, malalim, at puno ng lamig habang sinasalubong niya ang parehong walang kompromisong tingin ni Clayton. Ito ay isang unspoken rivalry. Hindi binitawan ang scarf, ni hindi sila nagkusa na makipag-usap sa isa't isa. Para sa isang oras, ang kapaligiran ay hindi gumagalaw. Kabanata 460. Umalis sa kanya. Lumingon si Nicole, lumakad ng walang pakialam, at hinayla ang silk scarf mula sa mga kamay ng dalawang lalaki. Binasag niya ang katahimikan sa hangin. Let's go. Late na tayo. Umupo si Nicole sa kotse at nagkusa na magsalita. Tumayo si Clayton at malamig na sumulyap kay Eric. Mr. Ferguson.
Pinagmasdan niya si Eric habang hindi pinapansin ang mapang ipang ginaw. Pagkatapos ay naglakad siya sa harap ng sasakyan, pumasok sa loob, at pinaandar ang makina. Nakaupo doon si Eric na hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay pumikit ng matalim at mapanganib. Paano pa siya magiging walang pakialam kung may ibang gustong kumuha sa kanya? Bumaba si Toto at nakita niya si Eric na nakaupo mag-isa sa main entrance kaya dali-dali siyang pumunta. Mr. Ferguson, nakita mo na ba si Miss Stanton? Walang sinabi si Eric. Pagkaraan ng mahabang panahon, siya ay nagsalita ng walang pakialam, pumunta ka at tingnan kung anong partido ang mayroon sa bilog ngayon. Ang party na dinaluhan ni Clayton at Nicole ay hindi isang hindi kilalang maliit na party. Walang paraan na hindi malaman ni Eric. Saglit na natigilan si Toto at kinuha ang kanyang telepono para tingnan ang schedule na ipinadala sa kanya ni Mitchell. Makalipas ang ilang segundo, nahihirapang magsalita si Toto. Birthday party ni Young Master Ludwig. Tinanggihan mo ang imbitasyon niya. Kumunat ang noo ni Eric habang patuloy sa pagsasalita si Toto. Nabalitaan ko na maraming celebrity ang inimbitahan ni Young Master Ludwig. Isa itong malaking piging. Gusto mo bang pumunta at tingnan? Hindi umaasa si Toto dahil alam niyang hindi sasayangin ni Eric ang kanyang oras sa ganitong klase ng walang kwentang party. Tumigil sandali si Eric. Okay. Mag-ayos ka na. Nagulat sandali si Toto. Hindi na siya naglakas loob ng isa pang sandali at agad na pinalapit ang driver. Habang nasa daan, gustong itanong ni Toto kung nasaan si Nicole, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang luxury villa sa tabi ng beach. Di kalayuan, ang tawanan sa loob ng villa. Nang malaman ni Keith na dumating si Eric, excited siyang tumakbo sa pinto para batiin siya ng personal. Nang makita niya si Eric, sobrang emosyonal si Keith at binigyan siya ng napakalaking yakap na oso. Kapatid ko, alam kong darating ka. Hindi ka pa nga nakaka-recover, naglaan ka pa ng oras para pumunta sa birthday party ko. Sa wakas na-realize ko kung gaano ako kahalaga sa'yo. You're my best friend forever. Naantig si Keith. Namumula ang kanyang mga mata. Kumunat ang noo ni Eric. Nagmamadaling pumunta si Toto para alisin si Keith sa katawan ni Eric. Young Master Ludwig, napakaraming tao dito, hindi mo kailangang maging magalang. Lahat kayo ay malapit na kaibigan pa rin. Natouch naman si Keith at tumango. Mapurol ang mukha ni Eric habang nakatingin kay Keith. Nandito si Nicole. Natigilan si Keith nang marinig iyon. Naging komplikado agad ang kanyang tingin. Hindi ka ba pumunta para i-celebrate ang birthday ko? Nakuha ni Keith ang intensyon ni Eric at nakaramdam ng matinding kalungkutan. Eric Ferguson, bakit ka nandito? Sa likod niya, nagtatakang tumingin si Nicole kay Eric. Narinig ni Keith ang boses ni Nicole at dahan-daang tumalikod. Hindi ko nga alam kung kailan dumating si Nicole. Tinitigan ni Keith ng masama si Eric at sinabing may nanginginig na boses, hindi mo talaga ako pinuntahan. Ang malungkot niyang tingin ay nagmukha siyang seloso na asawa. Nang makitang malapit ng mapaligiran si Eric ng ibang mga bisita na gustong makipagpalitan ng kasiyahan, mabilis na tinulak ni Toto si Eric sa loob. Young Master Ludwig, dumating si Mr. Ferguson lalo na para sa iyo. Siya ay sadyang naglaan ng oras sa kanyang abalang schedule para batiin ka ng maligayang kaarawan. Ang pagkikita ni Miss Stanton ay nagkataon lamang. Hindi, ito ay tadhana. Nagiba ng tono si Toto at sinulyapan si Nicole. Siguradong tadhana na. Nilaybot ni Nicole ang mga mata at naglakad. Tapos ka na ba? Maririnig ito ng lahat kung ipagpatuloy ni Toto ang kanyang kadaldalan. Halatang lalong gumanda ang mood ni Eric nang makita niya si Nicole na nakatayo doon mag-isa. Nawala ang lamig sa kanyang mga mata habang tinitigan siya ng marahan, hindi maialis ang mga mata. Manam, kapalaran. Nang marinig iyon ni Keith ay lumapit siya kay Eric. Dumating ka talaga para sa akin.